So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na medyo malayo pa or matagal pa yung 2028 elections. Bali, 3 taon pa yan eh. Pero ngayon pa lang, medyo napag-uusapan na po sa iba't ibang mga platform kung sino yung susuportahan natin or kung sino yung pwedeng ipalit sa presidente, kay PBBM, kay Presidente Bongbong Marcos. So, ito siguro yung iba mag-agree naman sa inyo na kung magkakaroon po ng isang Unipink, alam niyo yung Unipink? Yung admin ngayon, tapos magkakaroon po ng isang unity na pag-uusap sa mga kakampink at sa mga dilawan, sigurado po na mananalo po ito. Kahit po na mag-solid vote pa yung buong Mindanao sa mga Duterte. Okay. Pero ang problema mga kababayan, ito, pati rin po kasi sa loob po ng kampo ng mga dilawan, meron din pong faction-faction na nangyayari. Ang pakakaalam nga po natin, meron 3 faction ngayon na meron sa mga dilawan or sa mga kakamping. So yung unang-una po, yung solid po kay Lenny. Di ba? So paano ko nalaman? Syempre, may mga kaibigan po tayo mga kakamping Di ba? Naging parte po tayo ng kampanya ni Kiko Pangilinan, di ba? So dahil nga po doon, nagkaroon tayo ng opening na magkaroon nga po ng source sa mga kakamping. So balik tayo ngayon. So meron nga pong mga solid kay Lenny, meron pong Makabam, at meron din pong Makarisa. Okay? So una, medyo ano lang yan medyo usap-usapan pa lang yan sa community po ng mga kakamping. Pero nung nagsalita na nga po itong si Trillanes, no? Si idol natin, mukhang confirm nga po ito. So para makuha natin yung point natin, no, ito galing ito from Inquirer. So sabi dito, no, you need someone who can stand firm. Sabi, Senator Risa Ontiveros is the best possible candidate to run against Vice President Sara Duterte in the 2028 presidential elections. Should the latter pursue a bid according to former Senator Antonio Trillanes IV. Yan. So si Risa daw. Yun nga lang mga kababayan, hindi tayo si Trillanes, idol natin yan. No, ako naniniwala po ako kay Trillanes. Diyos ko naman, sa dami na po nangyari kay Trillanes, di pa rin naniniwala, di ba? Diyos ko, dati, galit na galit tayo sa kanya. Di ba? Sinungaling, sinisiraan mo lang si Digong. Yun naman pala, totoo naman pala sinasabi niya. So ngayon, meron siyang siniwalat dito, no, sa isang interview, na talagang, confirm. So, ano bang point natin dito? Okay lang, sige, maghati-hati ulit kayo, di ba? Sige, okay lang. Hatiin nyo yung boto para makabalik ang mga Duterte. Okay yan. Magkanya-kanya tayo ulit. Pwede po yun, di ba? So, para makuha natin yung point natin. I-play natin yung video ni Trillanes, pero baka hindi ko napuputulin. Konti lang siguro, konti lang. So, tapanoorin natin to, Okay? Maghahanda na lang lahat. Baka sumikat pa siya lalo doon. Sabihin, pinipersecute. Pupunta tayo sa 2028. Di ba? Yun na yun When all else fails, kasi pagka hindi umubra yung impeachment, next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. Okay? Maghahanda na lang lahat. Baka sumikat pa siya lalo doon. Sabihin, pinipersecute. Anyway, 2028 na ngayon yung importante. Kaya kailangan manalo yung kandidato na may balls, figuratively, na papanagot itong mga Duterte na ito. Hindi lang, lahat ng mga nagkasala sa lipunan. Yun. Ayun nga, speaking of 2028, sige, i-advance na po natin yung discussion. No? Sino ba nakikita yung viable candidate against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi, sa ngayon, si Senator Risa Ontiveros. Bakit? Bakit niro-rule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Lenny? Okay, don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe in under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play So kailangan mo nung kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino, for example. Kasi bakit? Ngayon niya, kakokus niya, kabloke niya yung mga Duterte block.
Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o whatnot, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte Black. So, ibig sabihin mo, kung okay sa kanya yun, di pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Di ba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Lenny. Okay siya, sige. Kumbaga, may maganda yung sa loobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, pinapasok na niya sa bahay niya, hinost niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila yung Actually, mga kababayan, naalala ko rin pala, na itong si Lenny pala, in-endorso din pala si Marcoleta noong 2022 elections. Oo. Sinabi ko lang na hindi, parang hindi malabo mangyari 'yon. Pero eventually mukhang confirm po talaga na in-endorso din po ni Lenny si Marcoleta na parte din po ng Duterte Black. Okay. ICC both Bam and Lenny, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Lenny noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Ako nagulantang ako. Kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first. Then saka natin siya ipe-pressure, convincein natin siya. Pero that early, sinabi na nila, kasi nga kaibigan Tama, di ba? Hindi, ako mga kababayan, Ako naniniwala po ako kay Trillanes. Naniniwala po ako sa kanya. Na sinabi daw ni Lenny, tsaka ni Bam, noong 2022 elections, na hindi raw papapasukan yung ICC. Hindi raw nila ibibigay si Digong kay ICC. Hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Na which is ako, nagulat talaga ako nung sinabi ni Trillanes to, So ngayon, mga kababayan, ano bang gusto kong sabihin dito? Base rin po sa mga nakuha nating balita, na si Bam po talaga ay talagang pumupwesto po ngayon sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Si Bam po talaga, yung may pangarap. So ngayon, si Risa, nakita rin po natin na nagbabanggit na rin. So, anong point natin dito? Di maglabo-labo na lang tayo para makapasok ang mga Duterte ulit. Di ba? Sige. Wala nang Unipink. Na inaasahan natin. Hindi kasi ako ako talaga malamang may mga ibang mga loyalista diyan. 'Di ba? Na Tokero, hindi namin kayang makipag-alyansa sa mga dilawan. Ang point natin dito mga kababayan, yung nangyari po noong 1987 na EDSA or 1986 na EDSA Revolution, tapos na po yun. Kailangan na po natin mag-move on doon. Nakapag-move on na po ang sambayan ng Pilipino. Paano tayo nakapag-move on? Nagkaroon na po tayo ng Presidenteng Marcos Di ba? Nagkaroon na po tayo ng Presidenteng Marcos ulit. So, ibig sabihin nun, naka-move on na po ang sambayan ng Pilipino sa nangyari ng EDSA Revolution. Tapos, yung ibang mga loyalista, hindi namin kaya na makapagsanib persa sa mga dilawan. Actually, redemption na nga po yun. Si PBBM na po yung naging presidente. Ngayon, mas pipiliin niyo pa ba na magkagulo-gulo kaysa magkaroon po ng isang Duterte na presidente ulit? Nakuha niyo yung point? So, okay lang pala na may tatakbong okay. Natural yun. Tapos may tatakbo na dalawang dilawan. May tatakbong Tulpo. May tatakbong Duterte. Sige. Mga kababayan, pag ganyan po, makakahati-hati yung boto, tandaan po natin na yung Mindanao, solid po na Duterte yan. Hindi siya 100%, pero solid po na Duterte po yan. Tapos, yung Visayas, 50-50. Ngayon, maghati-hati yung mga ibang kandidato sa boto para talunin si Sara. Parang, well, para sa akin, yung sa akin nandito, mas okay po na magkaroon po ng isang unified alliance yung mga admin ngayon, yung administration ngayon, tsaka yung mga dilawan. Kasi po, ito po yung sinasabi nating unity. Kasi actually ito lang, kasi may mga vlogger po akong kilala na mga loyalista vlogger na hindi namin kaya yan, dilawan yan. Pero tandaan ninyo, yung mga binoto ninyo sa alyansa, ngayon ba, nag-iiba ngayon? Ito example.
Sila, alyansa sila nun eh. Alyansa nung 2025. Ilan yung nanalo sa alyansa? 5. O, 5. O, di ba si Tulpo, si Tito Soto, si Lacson, 5 yan eh. Kalimutan ko ng iba. Basta 5 ata, 5. Kalimutan. Sino ba? Okay. Tito Soto, Lacson. Basta 5. O. O ngayon, hindi po natuloy yung impeachment trial ni Sara, hinarangan ng Supreme Court. O, tandaan nyo meron 2 dilawan na kinokontra ito. O si Lapid pala, di ba si Lapid? O nga pala, 5. Tito Soto, Lacson, Lapid, Erwin Tulfo, Pia Cayetano. O sila, alyansa yung 5 na yan, nakuha ko na. Diyan sa 5 na yan, mga kababayan, yung maingay lang po dyan ngayon, si Tito Soto lang. No? Na kinokontra yung Supreme Court. Nasaan yung 4 na binoto ninyo? O, sino kayo na nag-iingay ngayon? Si Tito Soto, si Rizal Tiberos, tas 2 dilawan. Ayun, binoto ko yun. O, kaya ano yan? At least you get my point. No? So, ngayon, meron din kasing binabanggit dito si Trillanes. Actually, itong sinasabi ni Trillanes na to, di ba makikreate din po ng division ito sa mga dilawan? Ay, ganoon pala si Lenny, di ba? Ay, ganoon pala si Bam. So, sa akin lang, no? Wala namang problema, di ba? Maging presidente si Sara ulit, magtatago na lang ako, di ba? Pero ako yung asawa. Pero, di ba? Pero kung kaya natin pigilan natin to, di ba? Kaya, itong sinasabi natin na mukhang confirm nga na meron 3 faction ngayon ang mga dilawan, sana magkaisa kayo. No? At doon naman sa mga PBBM loyalist, mga Marcos loyalist na ayaw po makipag alyansa sa mga dilawan, hanggang ngayon di pa rin kayo makamove on? Nakabawi na nga kayo. Di ba kasi, alam nyo, no, ang ibig sabihin nun, na dati no, na talagang binastos, binaboy, kinastigo, yung apelidong Marcos noong 1986, nung naging presidente na nga yung anak niya, nung naging presidente na nga si PBBM, ibig sabihin nun, di ba, redemption po yun. Nakabawi na kayo. Actually, hindi tayo makakabubon bilang isang bansa kung nakatingin pa rin po tayo sa nakaraan. Basic naman nun, di ba? Diyos ko naman. So, yun mga kababayan. So, kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito sa binanggit ni Trillanes? Pagkakanya mukha ni Trillanes. Sorry, ha? Sorry, ST. Di ko... Sumakto lang yung bag po. Sorry. Okay. So, yan, ha? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa, sa... Sinabi nga po ni Trillanes, no? Kayo ba? Pabor ba kayo dito na magkaroon ng isang Unipink? Di ba? Kayo naniniwala din po ba kayo na kung magkakanya-kanya na naman po ito, posibleng manalo si Sara? O di ba tandaan natin ano ba yung ebidensya natin na malakas pa rin ng mga Duterte? Noong 2025 election, di ba namayagpag sila, di ba? O, ilan yung nanalo sa kanila? 7? 7 ba? O 5, no? O. So, so comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Kung yung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.